Ano ba to? Tao ba to? Organisasyon? Or ano ma? Simple lang interpret to eh. Tao to eh. Sa English nga, dito naman tayo sa English. Man. Paano mo interpret yung man? Woman? Di ba hindi? It's a man. Man of lawlessness is a person. Kung ito ay future, sa future pa lang ipapanganak, paano ito napipigilan ng panahon na yon? Laging merong mga false prophecy. Wala pong darating na Antichrist. Makikita natin dito sa Old Testament yung kasamaan ng tao. Kasi pagdating ng Messiah, kumikilos ang Diyos para magkaroon ng kapayapaan dito sa mundo. So I will make a prophecy. Magtatagumpay ang Great Commission ng Panginoon sa Kristo. And the government shall be upon His shoulder. And of the increase of His government and of peace, there will be no end. Magandang araw sa inyo. Welcome back to our Kwent Theology, Kwentuhan Plus Theology. Sa pag-uusapan po natin, 5 pillars of the Antichrist. Saving Christians from paranoia. Bakit saving Christians from paranoia? Kasi po, maraming mga Kristiyano, yung bata pa sila, eto na yung finifeed sa isipan nila at akala nga talaga nila merong one world dictator na maghahari dito sa mundo. At mangangamba ka talaga. Kung meron kang anak, meron kang mga apo, isipin mo yung future nila, baka datnan sila. Baka pinanganak na yung one world dictator at sila yung dumanas ng mga pagsubok, kapighatian, no? Depende pa yun kung post-trib ka. Pag post-trib ka, talagang dadanas ng kapighatian yung mga mahal mo sa buhay, pati ikaw, no? Pag pre-trib ka naman, tatangayin ka ng Diyos na ira-rapture ka. Now, the question is, meron nga ba talagang one world dictator na maghari dito sa mundo at pagharian lahat ng yung mga nations, they will all bow down before the one world dictator? So last week, pinag-aralan natin yung Antichrist. So 5 pillars po yan, no? Diyan pinagbabasihan yung one world dictator. Pero last week, pinatunayan natin mula mismo sa mga salita, no, ni Juan nung sa sinulat niya, yung Antichrist hindi pwedeng gawing basihan na merong future Antichrist, one world dictator who will rule the world. Kasi sobrang layo ng mga talata. Iba yung pinapatukuyan ni Juan sa itinuturo ngayon sa mga pulpito at sa YouTube at kung saan-saan. So ngayon pag-usapan naman natin man of lawlessness. Man of lawlessness, 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 onwards. So ito bang man of lawlessness, ito ba ay pwedeng basihan para sabihin natin na merong one world dictator someday who will rule the world? So pag-usapan po natin yan sa video na ito. Now, 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 11. Ito po yung hopefully makover natin lahat ng mga talata rito. Now, meron po dalawang views. Una, itong majority views na for sure, no, familiar tayo. Sinasabi nila na yung man of lawlessness daw, ito ay future sa hinaharap pa. So anong mangyayari? In the future, magkakaroon ng rebellion. Ang ibang interpretation niyan ay malawak ang pagtalikod ng mga tao, pati ng church sa Diyos. Tatalikuran nila yung Diyos, no? Lahat sila susunod sa Antikristo, dito sa man of lawlessness. And then after that, tsaka palang dadating ang Panginoong Jesucristo, second coming of Christ. So, para sa view na ito yung tinatawag na futurist. Now, ako, ang sinasabi ko, ito po mga kapatid ay nakalipas na. Pero syempre, hindi second coming. Kasi ako naniniwala ako sa final coming of the Lord Jesus Christ in the future na kung saan magkakaroon na ng perfect world. Marami akong tinuturo patungkol dyan, no? Naniniwala ako sa coming of the Lord Jesus Christ in the future. Pero meron pang coming. Kasi maraming coming of the Lord sa history. Even sa Old Testament. At yan ay pag-aaralan natin ngayon. So ako naniniwala ako na yung rebellion na nangyari na, man of lawlessness, pinanganak na yan long time ago. At yung coming of the Lord, not the final coming, okay? Coming of the Lord in judgment, nangyari na po yan in the past. Nakalipas na po. Sa mga tuwid, wala tayong dapat ipangamba, mga kapatid, kasi ang magtatagumpay ay ang Great Commission. Ang magtatagumpay ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At yung inutos ni Jesus Christ na go disciple the nations, yun ang magtatagumpay sapagkat ang lahat ng mga bansa sa buong mundo, they will all follow the Lord Jesus Christ. Instead of saying that they will follow the man of lawlessness. Sobrang unbiblical po pag sinabi natin yung mga bansa luluhod sa man of lawlessness. Samantalang sinasabi ng Biblia, lahat ng mga bansa luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. So, kaya very optimistic ako kasi inaaral ko yung Bible ng mabuti and nakikita ko talaga na
very positive yung future. Ang magwawagi ay yung kaharian ng Panginoong Hesukristo. Ang magwawagi yung church, the body of Christ. At ang church ang ginagamit ng Banal na Espiritu upang ipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At habang dumadami ang mga mananampalataya, gumaganda rin yung mundo. At wala na pong man of lawlessness, antikristo, one world dictator in the future. At papatunayan po natin yan sa series na ito. So, umpisa muna po natin. So, 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 11. Ito po yung 1 to 12. Pero tingnan natin kung hanggang saan po yung mako-cover natin. No? Now, yung mother of all prophecies, sila Apostol Pablo po, no? Si Juan, si Pedro, lahat ng mga propesiya na sasabihin nila, tandaan po natin mga kapatid, ito ay nakabase lamang sa propesiya ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kanino pa ba sila matututo? Kundi kay Jesus Christ, their master. So, ang Panginoong Hesukristo, nag-spend siya ng one whole chapter, Matthew 24, para sa propesiya. Siya yung nagbigay ng prophecy. At the same time, nagbigay siya ng Book of Revelation. Kaya yung Revelation is the revelation of the Lord Jesus Christ. Siya ang nagbigay ng revelation na yon. Yung prophecy of Jesus Christ sa Matthew 24 tsaka Revelation, magkarugtong po yun, magkasama yun. Tsaka isa lang po yung tinutukoy noon. Now, sabi ng Panginoong Hesukristo, nag-prophesy siya sa Matthew 24, na yung tribulation doon, wars, rumors of wars, famine, mga false Christ, false Messiah na lalabas, tagutom, earthquake, at samot-saring mga kalamidad, hanggang sa mag-lead iyon sa Great Tribulation, lahat ng yon, sabi ng Panginoong Hesukristo, ay magaganap sa kapanahunan niya. Sabi po ni Jesus Christ, Matthew 23:36, Verily I say unto you, all these things shall come upon this generation. Kaninong henerasyon? Yung henerasyon na nagpapako sa Kanya. Kasi po sa Matthew 23, doon niya nilista lahat ng mga kasalanan nila at sabi niya dito sa 36, all these things, itong mga punishment na ito, lahat na ito, dadanasin ng henerasyon na ito. Okay? Kaya pagdating sa Matthew 24, sabi niya, verse 34, Truly I say to you, this generation will not pass away until all, not some, but all these things take place. Kung gusto niyo pong mas maliwanag, Tagalogin natin. Sabi dito, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito. Kasama na po yung Great Tribulation na tinalakay sa Matthew 24. Bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. So sa makatuwid, lahat ng mga tao na nabubuhay, sila yung dadanas ng Great Tribulation. Sila yung dadanas ng famine, wars, rumors of wars, sila yung dadanas ng mga samot-saring kalamidad. At hindi tayo ang tinutukoy. Pwede tayong magutom, yes. Pwede tayong maggera, yes. Pero ang tinutukoy sa Matthew 24 na Great Tribulation ay sa kapanahunan nila. This is the mother of all prophecies. Kaya kung gusto mo interpret yung Revelation ng tama, balik ka kay Jesus Christ. Gusto mo interpret yung mga sulat ni Pablo, sulat ni Juan, sulat ni Pedro, balik ka kay Jesus Christ. Ang sinasabi rito, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. At hindi lang to isang beses sinabi ni Jesus Christ, maraming beses sa iba't ibang mga talata sa Biblia. Yung wicked, adulterous generation na yon, sila yung dadanas ng judgment of God. Now, punta tayo rito sa talata na ating pag-aaralan. Magbabase po tayo sa Ang Biblia 2001 and ESV. Dalawa po yan. Isang English po at isang Tagalog. So, ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Thessalonica. Kung gusto niyo pong maunawain yung Thessalonians, pakinggan niyo pong mabuti. Ang Thessalonians ay isinulat ni Apostol Pablo para sa komunidad ng mga Kristiyano na dumadanas ng matinding kapighatian. Ulitin ko po. Si Apostol Pablo, isinulat niya yung Thessalonians, 1 and 2 Thessalonians, para sa mga Kristiyano na dumadanas ng matinding kapighatian. Now, ito po ang sulat ni Apostol Pablo sa kanila. Chapter 2, verse 1 to 8. Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. So, ito po ay tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Ito po yung pinaka-topic, mga kapatid. Hindi po ito patungkol sa taong makasalanan, sa Antikristo, hindi ito patungkol sa man of lawlessness, hindi ito patungkol sa one world dictator. Ang 2 Thessalonians chapter 2
ay patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ano bang ibig sabihin ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi normally pag binasa mo yung mga talata na yun, ang interpretation mo yan, future agad eh. Ako rin po, ganon. Akala ko future to. Akala ko second coming, final coming. Yung pala, ang daming coming of the Lord sa Bible na dapat nating pag-aralan. Kasi kung ito interpret natin na future, which is okay lang din naman sa akin, interpret na future, kung talagang yun ang sinasabi ng talata. Pero kung hindi, syempre sundan natin yung talata. Ang talata ng Biblia ang masusunod, hindi mga opinion natin. Yan ang isa sa pinakamalaking natutunan ko na salamat sa Panginoon. No? Na hindi pala opinion ko ang masusunod at kung ano-ano mga nasa isip ko ng mga katatakutan na natutunan ko in the past. Dapat pala, talata muna, aralin mo muna kung ano sinasabi ng talata at ikaw na yung mag-adjust. No? Tayo ang nag-a-adjust sa Biblia. So ano ba ibig sabihin ng pagdating ng ating Panginoon? Mga kapatid, ito po ay isa lang po ito ng, kumbaga, one and the same with araw ng Panginoon. So, itong hinighlight ko na po sa inyo para mas malinaw, no? Itong kulay asul na ito, araw ng Panginoon, tsaka pagdating ng Panginoon. Ito pong dalawa na ito, one and the same po. Kailan dadating ang Panginoon? Sa araw ng Panginoon. Anong mangyayari sa araw ng Panginoon? Dadating ang Panginoon. So, they're just one and the same. Now, hindi lang po ito ang pareho. Pareho rin po yan ng, ito, sa-summarize ko na po yung coming of the Lord, pareho po yan ng day of the Lord. Pareho din po yan ng day of the Lord's visitation. Pareho din po yan ng day of God's vengeance. Yung araw ng pagganti ng Diyos, araw ng pagbisita ng Diyos, araw ng Diyos, at pagdating ng Diyos. At minsan, sa Bible, the day lang. The day, araw. Darating ang araw. Referring to the day of the Lord. So, hindi po, unang-una, sa mga talatang ito, hindi naman sinabing second coming. Tayo lang naman ang nag-interpret ng second coming yan or final coming. Marirealize natin dito sa pag-aaral natin na ito na marami palang coming of the Lord at dapat nating interpret yun ng tama. So, pagdating ng ating Panginoon, ito yung topic, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga sinulatan niya sa Thessalonica. At sa ating pagkakatipon sa Kanya. Now, bago po tayo mag-verse 2, define muna natin, ano ba ibig sabihin ng pagdating ng ating Panginoon? Future ba yan? Balikan natin to, no? Future ba yan yung coming of Christ or nakaraan na, coming of the Lord? Kasi kung future yan, pati yung man of lawlessness, future din, pati yung rebellion, future din. Pero kung nakalipas na yung coming of the Lord, pati yung man of lawlessness nakalipas na rin yung rebellion na tinutukoy po dyan. So, yan po ang pag-uusapan natin. Past or future. Ang sinasabi ko po rito, nakalipas na po yan. Akala ko lang dati future. Now, unawain nating mabuti. Ano ba ibig sabihin ng pagdating ng ating Panginoon? Now, si Pablo po ay Hudyo. Ang sinulatan niya ay mga Hudyo at may mix din ng Gentiles. Ang Bible nila during that time, Old Testament. Wala pa silang New Testament. So, pag sinabi na lang pagdating ng Panginoon, ang background po niya nandun sa Old Testament. Kasi yun naman yung basihan ng pananampalataya nila, Old Testament. And then si Jesus, katuruan ng Panginoong Hesukristo at yung mga apostol. So, kapag sinabi nilang coming of the Lord, ano bang ibig sabihin yan? Kasi pag hindi natin naunawaan yan, i-interpret na lang natin yan na mabilisan. Okay, second coming na lang yan, final coming na lang yan. Tapos interpret na lang natin ito lahat, pati yung araw ng Panginoon, future natin, man of lawlessness, magkakaroon ng one world dictator, pagharian yung buong mundo. Pero hindi ko ganun kasimple pag-interpret ng Biblia. Pag sinabi natin pagdating ng Panginoon, ano ba ibig sabihin talaga niyan? Ang background po niya nasa Old Testament. So, tingnan po natin. To sum up, no? Coming of the Lord, day of the Lord, day of the Lord's visitation, day of God's vengeance, pare-pareho lang po yan, no? Now, ito po yung mga talata sa Old Testament na pwede nyo pong screenshot. Ito po, nilista ko na dito. Gusto ko sanang talakayan isa-isa para mas ma-familiarize tayo. Kaso po, pang 2-3 oras na post po ito. So, gusto ko lang makita po ninyo, no? The coming of Yahweh. Ito po yung mga talata. Si Yahweh mismo darating. Now, pag binasa niyo po itong mga talata na ito, hindi naman si Yahweh talaga literally makikita mo darating. Ang ibig sabihin lang po nito, bibisitahin ka ni Yahweh. Sa maraming kaparaanan, no? Pwedeng bibisitahin ka, may experience mo yung favor, blessing, salvation, deliverance,
merong gagawin sa iyo ang kamangha-mangha ang Diyos, no? It's the coming of Yahweh. Pwede naman judgment. For example, sa Isaiah 19:1. Sabi ron, coming of Yahweh, darating si Yahweh against Egypt. Now, hindi naman literally nakita nila si Yahweh. Ang nakita nila, Babylon, sinasalakay yung Ehipto para husgahan ng Diyos. So, yung coming of Yahweh dyan, ibig sabihin lang, gagamit ang Diyos ng ibang bansa para husgahan, hatulan yung ibang bansa, kagaya ng Ehipto. So, yan yung term na ginagamit, coming of Yahweh. Now, yung mga Hudyo, hindi naman nila sinasabi yung Yahweh. Tetragrammaton po yan. Ibig sabihin, bawal na bawal bigkasin yung salitang Yahweh. Kaya naging coming of the Lord. Nung translate nila yung Hebrew Bible, Old Testament sa Greek, laging coming of the Lord ang ginagamit. At yung coming of the Lord, dala-dala na nila yan hanggang New Testament, pati sila Apostol Pablo. Okay? Kaya imbes na coming of Yahweh, naging coming of the Lord. Now, tinatawag rin po yung the day of the Lord. Ito po yung mga talata. Tinatawag rin po yung the day of vengeance, araw ng paghihiganti, at araw ng pagbisita ng Panginoon. Halimbawa po, Ruth chapter 1 verse 6. Sabi doon, si Yahweh binisita yung kanyang bayan. Hindi naman nila literally nakita si Yahweh binisita yung kanyang bayan eh. Ang nangyari po, pinagpala sila ng Yahweh, binigyan sila ng makakain kahit nasa panahon tagutom. Yan po yung ibig sabihin ng God visited them. God visited His people. Now, pag inisa-isa nyo po itong the day of the Lord, the day of vengeance, the day of God's visitation, makikita nyo po, yan po ang konteksto noong sinabi na Apostol Pablo na coming of the Lord. Pagdating ng ating Panginoon. Sa English po niyan, sa ESV, sabi dito, now concerning the coming of our Lord Jesus Christ. Hindi po ibig sabihin darating si Jesus Christ, makikita mo visibly, bumababa, kitang-kita mo mukhaan. Ang ibig sabihin lang po niyan, bibisitahin tayo ng Panginoong Hesukristo. Now, pakinggan po nating mabuti. Dapat mag-quote tayo ng mga talata rito, no? Pero maganda kung basahin niyo po ito. Assignment natin, gusto niyo talagang lumalim dito. Kasi po, pag binasa niyo to, makikita niyo rin na sila Pedro, sila Juan, sila Pablo, dito rin nagbabase pag sinasabi nilang coming of the Lord. Kaya napakahalaga na alam natin ito eh. Kasi po, merong dalawang bagay na ina-accomplish ang Panginoon every time na bumibisita siya. Dalawang bagay ang ina-accomplish kapag merong day of visitation. Ano po yon? Number 1. Ito po yung purpose, dalawang purpose po, no? Judgment, pangalawa, deliverance. Pag inaral nyo po itong mga talata na ito, every time na bumibisita, every time na merong coming of the Lord, at napakarami pong coming of the Lord sa Old Testament. Coming of the Lord in Egypt, coming of the Lord in Babylon, visitation of God in Babylon. Marami, visitation of God sa Israel. Minsan nga, yung coming of the Lord, judgment against His own people eh. So, halimbawa po, no, nung binihag ang mga Israelita papunta sa Babylon, ang hinihingi po nila sa Panginoon, coming of the Lord, Lord, please dumating ka, bisitahin mo kami. Kasi pag binisita mo kami, dalawang bagay ang mangyayari. Judgment, huhukuman ng Diyos yung kanyang mga kaaway, Babylon. At deliverance, makaranas ng pagliligtas, kapahingahan, pagpapala, yung kanyang bayan. So, ang hinihingi talaga ng people of God, ng Israel during the time, coming of the Lord. Kaya makikita niyo po yan dito, laging merong judgment and deliverance. Now, ganito po yan, kung para po mas maliwanag po sa atin. Sa panahon po natin, kailangan rin natin ng coming of the Lord. Yung God's visitation. Halimbawa po sa North Korea. Sa North Korea, dahil alam ko yung principle ng coming of the Lord dito sa Bible, pinagpipray ko, Lord, please come and visit North Korea. Yan ang panalangin ko, dapat panalangin din natin. Bakit? Ano bang meron sa North Korea? Kasi sa North Korea, ang mga Kristiyano inuusig. Ang isang Kristiyano na manampalataya sa Panginoong Hesukristo, malaman lang ng diktador niya si Kim Jong-un, actually, simula pa sa lolo niya, hindi lang yung membro ng pamilya na yun ang paparusahan eh. Pati buong angkan niya, ipapatapon dun sa concentration camp, aalipinin sila hanggang sa kanilang kamatayan. For life, wala nang laya.
Kapag sumamba ka sa Panginoong Jesucristo, para kang rebelde sa rehimen ng pamilyang ni Kim Jong-un. So, kapag pinag-pray mo, Lord, please visit them, ang ibig sabihin po nun, dalawang bagay. Judgment and deliverance. Judgment against the regime of Kim Jong-un, kasi sila yung mga mang-uusig, persecutor. And deliverance for the people of God, para sa church, because they are the persecuted people sa North Korea. Ganun rin po dito sa Old Testament. Kaya ang gusto ng every time na napapasailalim sila ng mga kaaway nila, ang hinihingi nila, coming of the Lord, day of the Lord, day of the Lord's visitation, day of God's vengeance. Gusto nila dalawin sila ng Panginoon, yung coming of the Lord, coming of Yahweh, para ipaghiganti sila at palayain sila mula sa kanilang mga kaaway. Tanong, mga kapatid, having this as the background, having the Old Testament as the background, anong nangyayari sa Thessalonians? Eto na po. Ganun nga ba yung nangyari? Were they being persecuted? Now sa Thessalonians po, ganun na ganun ang nangyayari. Kaya gusto nila yung coming of the Lord. Lord, please bisitahin niyo na kami. Lord, gusto namin maranasan yung day of the Lord, yung day of God's vengeance, yung day of Lord's visitation. Bakit? Kasi kailangan namin husgahan ninyo yung mga kaaway namin at iligtas niyo po kami sa aming mga kaaway. Ganun na ganun ang nangyayari sa Thessalonians. Kaya napakahalaga ng usapan ni Apostol Pablo at yung mga taga-Thessalonians concerning the coming of the Lord. Kailangan dumating ang Panginoong Jesucristo in a form of judgment and deliverance. Tingnan po natin yung mga talata. Siyempre, ang pinag-aaralan natin, 2 Thessalonians chapter 2. Kung gusto mong maunawaan yan, punta ka sa naunang chapter. Anong sabi dun sa naunang chapter? 2 Thessalonians chapter 1, verse 4 to 7. Ito po ang context. Mga kapatid, pag nag-aaral tayo ng Bible, context is king. Kung gusto mong manawaan ng isang talata sa Bible, basahin mo anong nangyayari, anong mga kaganapan. Bago ka mag-focus sa chapter 2, chapter 1 ka muna. Bago ka mag-Matthew 24, Matthew 23 ka muna. Bago ka mag-Revelation, prophecy of Jesus ka muna. Tingnan mo anong nangyayari, anong background para hindi kung ano-anong interpretation ang ginagawa natin. Now, 2 Thessalonians chapter 1, verse 4 to 7. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ano pat ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis. Parang mga North Koreans na mga Kristiyano yung mga Thessalonian believers. Sila yung nagtitiis sa tindi ng hirap. Sabi po rito, pinagmamalaki namin kayo dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig. Sila yung inuusig. Kaya kailangan, Lord, please come. Visit us. Ganun ka-importante sa kanila yung coming of the Lord. Sila yung inuusig sa inyo at sa mga kapaghatiang inyong tinitiis. Ibig sabihin, yung coming of the Lord, it's for them to happen, not for us. Well, para din sa atin, pero ibang coming of the Lord ang hinahanap natin, yung future. Yung coming of the Lord sa 2 Thessalonians chapter 2, it's for them to happen. So, sabi dito, pagtitiis, pag-uusig, kapighatian. Verse 5, at ito ay malinaw na katibayan ng matuwid na paghatol, judgment. So pag dumating ang Panginoon, merong judgment na kasunod. Paghatol ng Diyos upang kayo'y aring karapat-dapat sa karya ng Diyos na dahil dito nagdurusa kayo. So sila yung nagtitiis, sila yung nasa kapighatian, sila yung nagdurusa. Sila yung inuusig. At merong mang-uusig sa kanila. Sino yung mga yan? Mga Hudyo. Simple lang yung i-prove yan eh. Buong Book of Acts, ang nagpa-persecute sa Christianity, Hudyo. Kaya yung Hudyo, sila yung dadanas ng Great Tribulation, according to the Lord Jesus Christ. Sino nagpapako kay Kristo? Mga Hudyo. Sino nag-persecute sa mga apostles? Mga Hudyo. Sino nag-persecute sa mga sinaunang Kristiyano? Mga Hudyo. Sino yung daranas ng pagdurusa, kapighatian, in a form of judgment sa coming of the Lord? Mga Hudyo. Pakinggan po nating mabuti. Verse 6, sapagkat tunay na matuwid sa Diyos, naggantihan. Nakita niyo po yung term? Gantihan. Day of God's vengeance. Yan po ang inaantay ng mga Thessalonian believers. Coming of the Lord, day of the Lord, day of God's vengeance. Pare-pareho lang po yon. So, inaantay nila
na dumating ang Panginoon in a form of what? Hindi literal, visible coming of Yahweh or coming of the Lord. Kailangan nila yung favor ng Diyos, judgment ng Diyos against their enemies, and deliverance for them, pagliligtas para sa kanila. Yung vengeance ng Diyos, paghiganti ng Diyos laban sa mga umuusig sa kanila. Kaya sapagkat tunay na matuwid sa Diyos, naggantihan ng kapighatian ang mga nagpapahirap sa inyo. Ito po yung context. Si Paul, sumulat siya. Sinulatan yung mga pinopersecute ng mga Kristiyano. Sabi ng Apostol Pablo, ang Diyos gagantihan ng kapighatian ang mga nagpapahirap sa inyo. Kailan yon? Sa coming of the Lord. Sa the day of the Lord. At kayong mga pinahihirapan ay bibigyan ng kapahingahan. That's the context. Again, ang coming of the Lord, day of the Lord, day of the Lord's visitation, day of God's vengeance, iisa lang yan. Ang purpose niya ay ano? Judgment, kaparusahan sa mga mang-uusig, deliverance, pagliligtas sa mga inuusig. Balikan natin yung talata. Papahirapan at gagantihan ng Diyos yung nagpapahirap sa mga Kristiyano, at yung mga Kristiyano naman bibigyan ng kapahingahan. Malinaw po, judgment, deliverance. Yan po yung nasa Old Testament, napakadaming talata po niyan. Isa-isahin nyo, yan ang background. Kaya importante para sa mga taga-Thessalonica na dumating ang Panginoon sa kanila in a form of what? Visitation. Day of God's visitation. Bisitahin sila. Kung paano natin pinapanalangin yung North Korea, Lord, bisitahin niyo po yung North Korea. Dalawang bagay, deliverance, pagliligtas para sa mga inuusig. Judgment para sa mga uusig. Husgahan niyo si Kim Jong-un, no? So, nung unang panahon, sila Kim Jong-un, yan yung mga Hudyo, liderato ng Hudyo na umuusig sa mga Kristiyano. So, yan po yung konteksto, no? Pakinggan niyo pong mabuti, ha? So, this is about the coming of the Lord. And then, kasunod rito, at sa ating pagkakatipon sa Kanya. O, mga kapatid, eto na naman. Coming of the Lord daw, future, final coming. Hindi po final coming. Nakaraan na po ito. Judgment ng Diyos against the enemies against the persecutors of Thessalonian believers. Okay? Yung pagkakatipon, mga kapatid, this is not about rapture. Okay? Hindi, para kasing tinitipon dun sa alapaap, sa ulap. Wala namang sinabi rito na tinitipon sa alapaap, sa ulap eh. Ang pagkakatipon dito, ang ibig sabihin lang to, simpleng-simple lang mga kapatid. Hindi na kailangan ng ano pang mga interpretation. Pagtitipon, fellowship. Ganun lang po kasimple yan, fellowship. Bakit? Yung mga Hudyo kasi, kahit si Paul nga, di ba, ayaw niya na, nung hindi pa siya Kristiyano, pin-persecute yung mga Christians, ayaw nilang nagtitipon kay Kristo. Gusto nila magtipon sa literal na templo. Sabi ng mga Kristiyano, teka, kami na yung tunay na templo. Si Jesus ang tunay na templo. Kami katawan ng Panginoong Jesucristo. Kami templo ng Diyos. Hindi namin kailangan ng templo nyo. O, pin-persecute ngayon sila. Kasi ayaw ng mga Hudyo na magkatipon sila kay Kristo. Kaya habang Thessalonica na to hanggang Thessalonica, hinahabol sila ng mga Hudyo. Inaano sila from town to town, inuusig sila. Now, itong pagtitipon na ito, again, hindi to rapture. Tingnan natin sa Greek. Meron tayong Greek dito. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Tingnan niyo po itong term na ito, gathering together. Epi-synagoges. Tingnan niyo po 1997E. Epi-synagoges. That's the term na ginamit. Fellowship po ang ibig sabihin niyan. Kasi 2 beses lang binanggit sa Bible yan, Hebrews chapter 10 verse 25. Yun din ang ginamit. Tingnan po natin. Sabi po rito, epi-synagogein, 1997E. Assembling together. So, sa Hebrews 10:25, tsaka 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, same lang na word ang ginamit and same context. Tingnan po natin Hebrews chapter 10 verse 25, basahin natin sa Tagalog. Sabi po rito, huwag nating kaliligtaang ang pagdalo sa ating mga epi-synagogein. Same word. Pagtitipon, fellowship. Ang ganda nga sa translation ng iba Do not give up. Huwag tayong sumuko. Saan?
sa pagtitipon, sa ating mga fellowship. Patuloy tayong mag-gather. Mag-gather kanino? In Christ, the true temple, hindi dun sa literal na templo. So, fellowship po ito, pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Same context po. Pagtitipon, araw ng Panginoon. Tingnan niyo po mabuti ha. Pagtitipon, episinagogein, araw ng Panginoon, day of the Lord. Fellowship po ang tinutukoy. Dito sa Thessalonians, ganun din. Tingnan niyo po mabuti ha. Pagtitipon, araw ng Panginoon. Same context, same situation. Huwag tayong mag-give up sa pagtitipon. Bakit? Kasi darating din ang araw ng Panginoon. Anong mangyayari sa araw ng Panginoon? Hindi na kayo ipapersecute kasi ang Diyos, paparusahan niya ang mga nagpa-persecute na mga nag-uusig sa inyo. Kaya itong sulat ni Paul na to, sobrang comfort to. Malaking comfort sa mga Thessalonian believers. Kasi sinasabi ni Apostol Pablo, darating ang Panginoon. Magkakatipon tayo sa Kanya ng malaya. He is the true temple. We are the true temple of God. Kaya by the way, nung winasak yung templo, doon sila nag-gather sa ibabaw ng pagkawasak. Doon mismo sa spot na yon, no? Nag-gather sila. Talagang malayang-malaya silang sumasamba sa Panginoon nang hindi sila pinapersecute ng templo at liderato ng templo. So, verse 2. So, ang topic po dito, pagdating ng Panginoon, I hope nasusundan po natin. Nakalipas na po ito, coming of the Lord, kasi judgment po ito. Hindi po ito literal, physical na nakikita na nilang Panginoon. So, tungkol sa pagdating ng Panginoon, na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din namang mabagabag sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na para bang dumating na ang araw ng Panginoon. See, ang pinag-uusapan nila dito, iniisip ng iba, dumating na yung araw ng Panginoon. Kasi hindi naman yan future natin eh. Something na malapit nang dumating sa panahon nila. Now, ang sabi ng iba, dumating na. Ang sabi ni Pablo, hindi pa. Huwag kayong magpaloko. Hindi pa dumarating. Pero malapit na. No? Kasi makikita niyo po yan sa prophecy ng Panginoong Jesucristo. Naalala niyo yung sabi ni Jesus Christ, no? Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. So sa henerasyon nila, ang sabi ng ibang mga bulaan na tagapagturo, dumating na. Ang sabi ni Pablo, ngayong henerasyon yan, sige. Pero hindi pa, pero malapit na. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, sa henerasyon na yun mother of all prophecies. So, something imminent, something malapit na, pero hindi pa. Kasi sabi ni Apostol Pablo, mayroon pang 2 munang mangyayari. Ano po iyon? Huwag kayong padadaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating. So, hindi darating yung araw ng Panginoon, yung coming of the Lord, malibang maunang maganap ang 2 bagay. Pagtalikod. Pangalawa, mahayag ang taong makasalanan. Ito na po yung pinag-aaralan natin ngayon, man of lawlessness. Ang anak ng kapahamakan. So, kailangan munang magkaroon ng pagtalikod, kailangan munang dumating yung man of lawlessness bago yung coming of the Lord or day of the Lord. Okay? Pause muna tayo. Parang marami tayong natalakay, no? I hope nasusundan po natin yung ating kwentuhan, no? Kwentuhan pero malalim na pag-aaral. Now, ano po ba yung pagtalikod? Para sa iba, yung baguhan pa lang Kristiyano, i-replay nyo lang ng i-replay. Actually, ang dami kong binawas na materials dito. Para lang talaga hindi siya masyadong humaba, no? Pero, ayun, I hope yung presentation ka na simple. Ginawa ko yung best para simple lang maunawaan kahit bagong Kristiyano. Now, sige, punta tayo dito sa salitang pagtalikod. Now, yung salitang pagtalikod, ang ibig sabihin po nito, hindi pagtalikod sa Diyos o pagtalikod sa... Yung iba kasing translation, yung nilalagyan ng ganun eh. Kaya itong pinili kong translation kasi itong ang Biblia 2001, kung ano talagang nakalagay sa Greek, yun ang ilalagay niya sa Tagalog. Hindi niya dadagdagan. Para maintindihan mo kasi yung ibang translator, para mabilis daw maintindihan. Dagdagan natin. Gawin natin pagtalikod sa Diyos. Wala naman nakalagay dyan na pagtalikod sa Diyos, sabi lang pagtalikod. No? Rebellion. So, hindi po yan apostasy or pagtalikod sa Diyos in the future
na kagaya ng paniniwala ng iba na sobrang pessimistic, sobrang negative ng tingin sa future. Pati church tatalikod sa Diyos. Isipin niyo po yan, ang ibang interpretation yan, pagtalikod sa Diyos. In-interpret nila yan na someday, kasi nga future nga, magkakaroon ng malawakang pagtalikod sa Diyos, pati yung church tatalikuran si Kristo. Isipin niyo po, napaka-pessimistic. Samantala ako, tinuturo ko, all the nations will bow down before the Lord Jesus Christ. Mas lalagana pa yung ebanghelyo. Kaya po, malabo yung... Isipin niyo mabuti nga naman, no? Teka lang, kung future yan, ano yung klaseng pagtalikod yan? Sabi ng iba, pagtalikod sa Diyos, no? Ito po, ang simpleng meaning lang po nito ay rebellion. Na naganap na nung unang panahon. At hindi yan pagrebelde sa Diyos in the future ng church. Isipin niyo pa mabuti, pause muna tayo. Sabi ni Jesus Christ, "Upon this rock I will build my church, even the gates of hell cannot prevail against it." Like a boss, si Jesus Christ, standing tall, declaring kung paano niya itinatag, "Upon this rock I will build my church," di ba? Talagang strong and mighty. Ito yung church ko, tinatatag ko, no? And even the gates of hell, kahit tarangkahan ng Hades, hindi maapanaig sa iglesia. Ganun siya like a boss, no? Tapos sasabihin ng iba, yung church na tinatag ni Jesus Christ, magtatalikuran kay Christ. Anong klaseng interpretation yun, di ba? Konti na nga lang daw yung church in the future, member ng church, tapos magtatalikuran pa, mas lalo pang kukonti. Napaka-pessimistic. Para sa kanila, wala talagang katagumpayan yung Great Commission ni Jesus na "Go disciple the nations, teach them to obey everything I've commanded you." Kaya dito sa channel na to, it's all about Great Commission. Yung inutos ng Panginoong Jesucristo yung Great Commission, "Go disciple the nations." Talagang mga bansa, luluhod talaga, magiging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Now, etong pagtalikod na sinasabi rito, ang ibig sabihin lang po nito, rebellion. Ganun lang kasimple. Tingnan natin sa Greek. Okay? Sa Greek po niyan ay apostasy or apostasia. Ang ibig sabihin ay rebellion. Tingnan po natin. Zoom in natin. Tingnan niyo po yung NIV, NLT, ESV, Berean Standard Bible. Lahat po sila rebellion ang interpretation, ang translation. Maliban na lang dito sa NLT, nilagyan ng against God. Walang against God. Sabi lang dito, apostasia. Kaya kung gagamit kayo ng kung pang devotional lang na mababaw na pag-aaral, pwede na yung NLT. Pero kung gagamit talaga kayo ng maayos na translation, ESV, no? ESV. Pero pwede nyo naman gamitin lahat, no? Lahat naman pwede. So, rebellion po ang ibig sabihin yan. Anong klaseng rebellion yan? Sa Greek kasi, apostasia, it means defection, revolt. Defection, apostasy, revolt. Pwede naman pagtalikod sa pananampalataya. Pero, ang tinutukoy po dyan ay rebellion. Kaya dito sa translation natin, no? Sa ESV, sabi, ang mauuna muna, rebellion. Rebellion comes first, and then the man of lawlessness, and then the coming of the Lord. In that order. So, kung ang apostasy ay patungkol sa rebellion, malinaw na malinaw po yan. Ang tinutukoy talaga dyan, kagaya ng ibang, halos lahat ng mga translation, rebellion, no? Kasi nga naman, sa mother of all prophecies, yung prophecy ni Jesus Christ, meron talagang rebellion na magaganap. Meron talagang pagre-rebelde. Saan? Sa mga rebellion ng mga Hudyo. Sabi po ni Jesus Christ, bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon, dadanas sila ng matinding kapighatian. Now, dadaling ko po kayo sa isang talata sa Biblia na unawain po nating mabuti kasi ito magbibigay ng linaw sa ating talakayan. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo na meron munang rebellion na magaganap bago yung man of lawlessness, bago yung coming of the Lord? Tingnan po nating mabuti mga kapatid. Dito po sa Luke chapter 19 verse 41 to 44. Tandaan po natin, si Jesucristo at ang kanyang propesiya, yan po yung mother of all prophecies. So si Jesus, iniyakan ni Jesus ang Jerusalem. Bakit kaya? Nang malapit na siya at nakita ang lungsod, ito'y kanyang iniyakan. Bakit kaya iniyakan? Na sinasabi, kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan. Subalit ngayon nakukubli ito sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at paliligiran ka, at gigipitin ka sa bawat panig, at ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang inyong mga anak na nasa iyo.
Sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Ano sinasabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 19? Bakit niya iniyakan yung Jerusalem? Kasi yan po ay ibabagsak, tutupukin, susunugin, wawasakin ng mga Romano, paliligiran ng mga Romano. Kaya yung Great Tribulation, sila yung dumanas. Bakit? Etong templo kasi na ito, dinalaw ng Diyos, nakita niyo po, panahon ng pagdalaw, merong day of visitation for them to bless them. Pero anong ginawa ng templo? Pinapako si Kristo. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Nireject nila si Jesus Christ. Pinersecute nila si Jesus. Pinersecute nila ang mga apostles. Pinersecute nila yung unang iglesia. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, iniyakan niya. Kung alam mo lang sana, dinalaw ka ng Diyos ngayon sa kataon ng Panginoong Jesucristo, the day of God's visitation, hindi nila na-recognize, hindi nila kinilala ang pagdalaw ng Panginoon. Kaya anong nangyari? Winasak sila. Now, paano nawasak ang templo? Tanong ng marami. Paano natupad yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na hindi mag-iiwan yung mga Romano ng bato sa kapwa bato? Ibig sabihin, iguguho yung templo nila. Yan po ay nangyari because of rebellion. Rebellion. Na tinutukoy ni Apostol Pablo na pagtalikod. Apostasy. Pagtalikod. Pag sinabi kasi pagtalikod, it simply means rebellion eh. Yung tinalikuran mo yung, dati kasi hawak sila ng mga Romano. Yung Roman world, yung Roman Empire, hawak yung mga Hudyo. Tinalikuran nila yon. Apostasy ang tawag doon. Kaya nga, mas maganda, yung Tagalog kasi medyo late eh. Maganda yung English rebellion eh. Na-update nila agad. Yung pagtalikod na yan, pagtalikod yan sa Roma. Rebellion. Kaya nilalagyan natin ng maraming translation para makita natin na, para ma-interpret natin yung pagtalikod ng mas tama. Kasi rebellion po yan. Nagrebelde ang mga Hudyo sa Roma. Yung Roma, si Emperor Nero, nagpadala siya ng mga batalyon niya. Si Vespasian yung pinaka-head. At winasak nila yan hanggang sa nauwi sa tuluyang pagkawasak sa pamamagitan ni General Titus na anak ni Vespasian. Yan po ay yung mga ganyang article po, makikita nyo lang yan. Siege of Jerusalem, 70 AD. 70 Common Era. Now, bakit 70 AD? Kasi yan po yung henerasyon na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Mula sa time ni Jesus Christ hanggang 70 AD, isang generation po yun. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa mother of all prophecies, truly I say to you, this generation. Totoo nga, hindi lumipas yung henerasyon na yon. Winasak yung templo nila. Dumanas ng Great Tribulation. Dumanas sila ng kapighatian. Pinarusahan sila ng Diyos. That is the day of God's visitation. That is the day of the Lord. That is the coming of the Lord. That is the day of God's visitation. Ano yung in-accomplish? Dalawang bagay. Deliverance, pagliligtas sa mga inuusig na mga Kristiyano. Judgment. Pangalawa, judgment para sa mga manguusig. That's simple. Kagaya po sa konteksto ng mga taga-Thessalonica, sila po ay pinapahirapan ng mga Hudyo sa chapter 1. Pinahirapan, sila nagdurusa, sila dumadanas ng kapighatian. Anong sabi ng Panginoon? Gagantihan ng kapighatian ang mga umuusig sa kanila. Mga nagpapahirap sa kanila. At sila na pinahihirapan ay magkakaroon ng kapahingahan. So merong judgment and deliverance kailan? Sa coming of the Lord na tinatawag ring the day of the Lord na tinatawag ring pagbisita ng Panginoon. Malinaw po? So meron talagang rebellion na nangyari at yung rebellion na yan may kinalaman po yan sa taong makasalanan. Man of lawlessness. Now, yung man of lawlessness po na yan, hindi natin i-identify na dogmatic na ito yon. Marami po kasing candidate dyan. Maraming mga pwedeng posible na man of lawlessness. Pero definitely, hindi siya future. Siya po ay nakaraan na may kinalaman sa rebellion nung unang panahon. Tingnan po natin sa mga talata. Sabi po dito sa verse 4, yung man of lawlessness daw, siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay nauupo sa templo ng Diyos na ipinapahayag ang kanyang sarili na Diyos. Yan yung man of lawlessness.
Now, to sum up, man of lawlessness exalt himself above all, take his seat in the temple, and claims to be God. Meron bang ganyang mga tao nung unang panahon? Sa panahon ng rebellion? Meron po. At marami. Marami tayong mga candidates. Now, tingnan natin kung hanggang saan ang mako-cover natin kapag medyo matapos natin kasi 45 minutes na papangalanan natin kung sino-sino yung mga yon. Now, isang reason kung bakit hirap na hirap tayong interpret kung sino yung man of lawlessness. Kasi po, verse 5. Pakinggan niyo pong mabuti. Hindi ba ninyo naaalala na nung ako'y kasama pa ninyo ay sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito? Ayan. Kaya ang mga interpreters ng man of lawlessness, nahihirapan sino ba talaga to? Futurist, tsaka mga kagaya ko. Kasi napag-usapan na pala to nila Apostol Pablo at yung mga Thessalonian believers. Sila nag-usap na about this man of lawlessness. At yung 2 Thessalonians, itong binabasa natin ito, kumbaga pahabol sulat na lang, no? Kumbaga pandagdag information na lang. Kung alam lang ako, how I wish, no, alam ko yung pinag-usapan nila bago pa isulat to, baka may identify natin. Pero definitely, alam ng mga Thessalonian believers kung sino yung man of lawlessness. Bakit? Sabi ng Apostol Pablo, di ba napag-usapan na natin to dati? Kumbaga, ganito po yan. Ang 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 12, yung man of lawlessness na ina-identify natin. Tip of the iceberg na lang. Kasi meron ng talakayan sila Apostol Pablo, yung closed door meeting, sila lang nag-usap. Apostol Pablo, mga Thessalonian believers, pinag-usapan na nila to eh. Tayo nakikibasa lang tapos tip of the iceberg lang, no? Kung alam lang sana natin yung pinag-usapan nila, na-identify sana natin kung sino yung man of lawlessness. Ngayon, ang pwede lang natin gawin, tingnan natin sa history, sino nga ba yung posible na naging man of lawlessness nung panahon na tinutukoy ni Apostol Pablo at ng ating Panginoong Jesucristo. Meron mga candidates po tayo dyan. Mamaya po titingnan natin, no? Ito po ang mag-pause muna tayo kasi ang dami nating na-cover. Inom lang ang kape. Sa pagbabasa po ng Bible, kagaya nung last week na post ko, ano po yun internal evidence. Ina-argue ko na yung Antichrist noong unang panahon pa yon. Gamit ang Biblia lang. Biblia lang. Kaya hindi ako nagbanggit ng mga external evidences kung sino yun eh. Ngayon po, yun din ang ginagawa ko. Hopefully, yun nga yung ginagawa ko, no? Bible lang. Wala mo ng historical background. Pero hindi kasi maiwasan kaya nag-history tayo ng konti, no? Gusto ko sana na makita natin sa mga talata mismo, kahit hindi pa tayo familiar sa historical background, na sa talata mismo, makikita natin na yung man of lawlessness, hindi future, kundi present sa panahon ni Apostol Pablo. So, yun yung try nating accomplish ngayon, no? Though, nagbigay na akong konting mga background, pero at least nakatulong rin. Now, ang sabi ni Apostol Pablo, ito yung man of lawlessness, ihahayag siya. Mahayag siya pagkatapos ng rebellion or halos kasabay ng rebellion. So, ito yung description. He exalt himself above all, to take his seat in the temple, claims to be God. And then verse 5 sabi niya, di ba napag-usapan natin to dati? Pinapaalala ko lang ngayon. Verse 5. And verse 6, pakinggan niyo po mabuti. Isipin niyo mabuti, future ba to o panahon ni Apostol Pablo? Sabi po dito sa verse 6, at ngayoy. Ano po yung ngayoy? Ngayon? Present niya. Nakikilala. Present na naman. Ninyo. Tayo ba? Hindi. Yung mga Thessalonian believers, nakikilala na nila. Ano yung nakikilala nila? Yung nakakapigil sa man of lawlessness. Nakakapigil upang siya ay mahayag sa kanyang takdang panahon. Tingnan natin sa English para present talaga. And you know. Sino yung kausap niya? Thessalonian believers. Sinong nakakakilala? Mga Thessalonian believers. And you know what is present tense na naman. Restraining. Present. Him. Sino yung him? Yung man of lawlessness. Now. Ngayon. Napakalinaw, talata pa lang. Wala pa tayong external evidence, yung mga history kung sino yung man of lawlessness.
Pero sa talata mismo, makikita ninyo na yung man of lawlessness, yung him, is being restrained. Ibig sabihin, yung man of lawlessness, pinipigilan na nung panahon na yun. Ang linaw, and you know what is restraining him now, so that he may be revealed in his time. So yung antichrist, hindi siya antichrist ha, iba yung antichrist. So yung man of lawlessness, siya yung him dito, he is being restrained. Kailan? Nung panahon na yon, now. Tanong, mga kapatid, simpleng simpleng pag-iisip, simpleng interpretation lang. Yung taong makasalanan dito, ano ba to? Tao ba to? Organisasyon? Or ano Simple lang interpret to tao to Sa English nga, dito naman tayo sa English. Man. Paano mo interpret yung man? Woman? Di ba hindi? It's a man. Man of lawlessness is a person. So kung itong man of lawlessness, man as a person, tao, hindi organisasyon, hindi yan iba, mapagbintang masyado. Roman Catholic yan. Ano ba naman klaseng interpretation yan? Man nga Man of lawlessness. It's a person. So kung itong person na to, na sinasabi rito na him, lalaki, na tao, kung ito ay future, sa future pa lang ipapanganak, paano ito napipigilan ng panahon na yun? Diba? Simple lang Kung ito ay tao, at pinipigilan na siya nung panahon na yon, ibig sabihin, nandun na siya nung panahon na yon. He was alive during the time of Paul. That's why he is being restrained. Kaya nga napipigilan kasi nandun na siya. Simpleng logic lang. Nasa talata na mismo na hindi natin pwedeng interpret na future ito. Tingnan po natin. Verse 7. For the mystery of lawlessness is already at work. Already na. At work pa. May is pa. Paano natin interpret yan? Para maging future to, napakadaming invention na ginawa para ma-interpret yung mystery, kung ano nang sinabi, yung restrainer, kung ano na rin sinabi, na church daw, or Holy Spirit, or Michael the Archangel, o kung sino-sino pa man. Now, maganda po ito, pag sinamahan natin ng historical background, sa susunod, pangalanan natin, tingnan natin kung sino-sino to. Ano yung mga posibleng interpretation na to. Ang makikita natin sa talata, for sure, he is being restrained. So, buhay na siya nung mga panahon na yon, napipigilan na nga Paano mo pipigilan yung isang tao na hindi pa pinapanganak? Ang labo, di ba? So, yung man of lawlessness, nabubuhay na sa panahon ni Apostol Pablo, at alam na ng mga taga-Thessalonica kung sino yon at sino yung pumipigil doon sa tao na yon. At maganda po yan. Magandang pag-usapan yan, no? Sabi rito, yung mystery of lawlessness, again, man of lawlessness siya, di ba? Yung taong sawail, taong makasalanan. Yung lawlessness na yon, yung mystery of mysteryon, hindi po yan mystery na parang, yung parang enigma, hindi gano'n. Already at work is already at work di ba? Kadaling interpret niyan. Is, present tense nila. Yung him is being restrained. Only he who now restrains it will do so until he is out of the way. So kapag nawala na yung restrainer, marireveal na yung man of lawlessness, tsaka na mahahayag yung coming of the Lord, o yung visitation. Yung magkakaroon na ng judgment, magkakaroon na ng deliverance para sa mga taga-Thessalonica. So mag-iisang oras na ako, no? I-cover natin dito siguro sa ibang theology natin. Pero pangalanan na natin, sino-sino to. Now, etong man of lawlessness na ito, mga kapatid, may kaugnayan ito sa rebellion. Yung panahon kasi na yon, merong zealot movement. Kung baga sa Pilipinas, NPA, no? Sila yung gustong mag-overthrow sa government, mag-overthrow sa Roman Empire, at magkaroon ng kalayaan yung mga Hudyo. Yung zealot movement na yon, yung mga naunang leaders doon, yun yung posible na man of lawlessness, kagaya ni John of Gischala. That's one. Okay? Hindi ko masyadong explain. Number 2. Ang pwedeng man of lawlessness dito, na tinutukoy dito, na may kinalaman sa rebellion, si Phaneas ben Samuel. Sino to? Sino tong si Phaneas ben Samuel?
ito po yung kahuli-hulihang high priest ng Israel. Sa kasaysayan ng Israel, mula Old Testament, sa panahon ni Aaron, si Aaron ang pinakaunang high priest, yung pinakahuling high priest nila, siya si Phinehas ben Samuel. Okay? Ito yung kahuli-hulang high priest. Siya po yung high priest noong AD 66 hanggang AD 70, kung saan winasak. Siya po yung dumanas ng Great Tribulation. At according to sa history, no, kay Josephus na saksi ng Great Tribulation, siya yung nakakita ng kaganapan ng pinalagiran ng mga Romano, yung Templo ng Jerusalem. Sabi niya dun sa high priest na yun, ito yung nuknukan ng kasamaan, pinakamasama sa lahat. Kaya talaga hindi natin pwedeng sabihin hindi ito yung man of lawlessness eh. By the way, leader din siya ng rebellion. Kaya etong man of lawlessness na to, talagang posible na siya. Now, meron namang mga scholar na sinasabi, si Nero. Maganda rin yung argument kung bakit si Nero, yung man of lawlessness. Papasa din naman si Nero rito. Pero mga external evidences na yun, no? Kailangan yun ng mga pruweba talaga according to historical records na meron tayo. Pwede natin pag-usapan yun, i-argue natin isa-isa. At hindi lang sila yung mga possible man of lawlessness, marami pang iba. Pero yun yung malalakas yung mga arguments. Now, importante ba na makilala natin yung man of lawlessness? I would say no. Hindi naman importante sa atin yun eh. Importante yun sa mga taga-Thessalonica. Bakit? Kasi sila yung naghahanap, nag-aantay ng coming of the Lord. Yung pag-rescue ng Diyos sa kanila, yung judgment ng Diyos at deliverance for them. Kaya, I think niloob na rin ng Diyos na merong closed door meeting sila Apostol Pablo at mga taga-Thessalonians. Sila yung nag-usap-usap dito na hindi na natin alam ngayon kung ano yung pinag-usapan nila. Bakit? Kasi hindi importante sa atin yung man of lawlessness. Hindi importante sa atin ma-identify natin kung sino yung taong makasalanan na yan. Kaya nga verse 5, meron silang pinag-usapan na sila lang nakakaunawa. Ang importante po sa kanila yung pagdating ng Panginoon in the form of rescue, judgment against the persecutor, deliverance for the persecuted. Now, ano ang kahalagahan nito sa atin ngayon? Mahaba pa po ito, no? Pero anong kahalagahan nito sa atin ngayon? Una, mahalaga po ito sa atin kasi yung coming of the Lord, maraming beses po yan throughout history. Kahit ngayon, merong coming of the Lord na dapat tayo ipanalangin para sa North Korea. Dati, merong coming of the Lord against Hitler, against Mussolini, against Stalin, against Vladimir the Impaler, against the Ottoman Empire, against the mga malawakang persecution na ginawa ng mga rehimen sa mga Kristiyano. Kaya merong mga coming of the Lord. Ano ba ibig sabihin ng coming of the Lord? Pagbisita. Kaya ako, Lord, bisitahin niyo po yung North Korea, no? Bigyan niyo po ng kapahingahan katulad ng taga Thessalonica. Bigyan sila ng kapahingahan mula sa persecution na ginagawa ng rehimen nila Kim Jong-un. Yun po yung coming of the Lord na makikita po natin sa Old Testament. Old Testament kasi yung context, yung background yan eh. Maraming coming of the Lord sa Old Testament. Marami ring coming of the Lord sa New Testament. Maraming coming of the Lord sa history. Kaya tama si Pastor Ed Lapis eh. Medyo pareho kami ng teaching eh. Maraming coming of the Lord. Pero someday, merong final coming of the Lord na ang Panginoon Jesucristo siya mismo yung babalik dito at magkakaroon na ng final judgment at magkakaroon na ng kompletong kapahingahan ng mga Kristiyano, kompletong kagalingan ng mundo at papasok tayo sa perfect world. Muling ire-restore ng Diyos yung mundo. So, to summarize po, balik tayo rito sa slide natin na to. Yung man of lawlessness na clear sa talata sa pinag-aralan natin ngayon. Sinasabi roon na yung man of lawlessness, pinipigilan na ng mga panahon na yon. Kilala ng mga Thessalonian believers kung sino yung pumipigil. At the mystery of lawlessness is already at work. Hindi talaga natin pwedeng interpret yan na future. At yung rebellion na yan, rebellion na tinutukoy ng Panginoon Jesucristo na magaganap sa henerasyon lang na yon. At yung coming of the Lord na yan, ang tinutukoy po dyan ay yung pag-rescue ng Panginoon. Not necessarily visible, makikita natin ng mukha ng Panginoong Jesucristo. Yung coming of the Lord po dyan,
may dalawang ina-accomplish. Deliverance and judgment. Now again, ang mother of all prophecies po ay prophecy ng ating Panginoong Jesucristo at sinasabi ni Jesus Christ, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. I hope na establish natin na yung man of lawlessness nakalipas na. At yung coming of the Lord, yun yung pinaka-importanting inaantay nila na naranasan nila sa henerasyon na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Sa susunod po, tatalakayin natin yung Beast of Revelation at tingnan natin kung pwedeng gamitin yung Beast 666 para ma-establish daw yung one world dictator. Maraming salamat po sa inyo. Medyo mahaba yung talakay natin pero bitin na bitin. I know. Bitin na bitin yung iba sa atin. Pero matatalakay po natin lahat yan sa ating mga Quent Theologies. God bless you po. See you po next week.